Kontrolado na ng mga puwersa ng oposisyon ang kabisera ng Syria na Damascus, pagkatapos ng isang makabuluhang paglusob ng mga nagkakaisang rebelde para pabagsakin ang gobyerno ni Syrian President Bashar al-Assad. Madaling araw ng linggo ng November 27, 2024, idineklara na ng mga nagkakaisang puwersa ng oposisyon na ang Syria ay lumaya na mula sa pamumuno ni Pangulong Bashar al-Assad, habang ang mga puwersa ng oposisyon ay lumusoob sa kabisera ng Syria. Ang dating Pangulo ng Syria ay naiulat na tumakas sa Damascus, pero wala pang impormasyon kung saang bansa siya tinanggap. Ang nakamamanghang pagbagsak ng higit sa 53 taong pamumuno ng pamilya al-Assad, ay inilarawan bilang isang makasaysayan, halos 14 na taon pagkatapos bumangon ang mga Syrian sa mapayapang protesta, laban sa isang gobyerno, na humantong sa karahasan, at mabilis na pag-usbong patungo sa isang madugong digmaang sibil, o civil war. Pero paano nga ba napabagsak ng nagkakaisang oposisyon ang rehimen ni President Bashar al-Assad? Yan ang ating alamin. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimotang i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Isang linggo lang ang nakalipas, napanatili pa ang rehimen ni President Bashar al-Assad ang kontrol sa malalaking bahagi ng bansa. Kaya't paano nga ba bumagsak ang lahat ng ganoong kabilis? Noong ika-27 ng Nobyembre, 2024, isang koalisyon ng mga mandirigma ng oposisyon, ang naglunsad ng isang malaking offensiba laban sa mga puwersa ng gobyerno ni President Bashar al-Assad. Ang unang pag-atake ay dumating sa front line sa pagitan ng oposisyon na hawak ang Idlib at ng karatig na bayan ng Aleppo. Pagkaraan ng 3 araw, nakuha ng mga mandirigma ng oposisyon ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Syria, ang Aleppo. Pinangalan ng Operation Deterrence of Aggression, ang opensibang ito ay alyansahan ng ilang armadong grupo ng oposisyon ng Syria, na pinamumunuan ni Hayat Tahrir al-Sham, at suportado ito ng mga kalyadong grupo na sinusuportahan ng isang Turkish factions. Ang Hayat Tahrir al-Sham o HTS ay pinamumunuan ni Abu Mohammed al-Julani, ay ang pinakamalaki at pinakaorganisado, na pinamunuan ng gobernador ng Idlib sa loob ng maraming taon bago ang opensibang ito. Ang iba pang grupo na nakibahagi sa operasyon, ay ang National Front for Liberation, Ahrar al-Sham, Jaish al-Iza, at ang Nour al-Din al-Zenki Movement, gayon din ang mga factions na sinusuportahan ng Turkish na nasa ilalim ng Syrian National Army. Kahit na ang mga mandirigma ng oposisyon ay hindi pumasok sa Latakia at Tartus, at sa coastal area na kilalang stronghold ni al-Assad, mabilis pa rin na nakapag-abante ang mga rebelde sa loob lang ng ilang araw. Nakuha na nila ang Hama at Homs, isang lungsod na dating tinawag na sentro ng revolusyon noong mga unang taon ng digmaan. Noong Sabado, November 26, 2024, ang Daraa, na ang lugar na pinagmula ng pag-aalsa noong 2011 ay nawala na rin sa kontrol ng gobyerno. Inanunsyo ng Syrian forces na ito ay muling itinalaga at muling iposisyon sa lalawigan at kalapit na Swaida, ngunit tila nawalan na rin ng saysay iyon. Ang United Kingdom-based War Monitor Syrian Observatory for Human Rights o SOHR, ay nagsabi na ang mga hukbong Syrian ay aalis na sa mga posisyon nila sa Quneitra, malapit sa Israeli-annexed Golan Heights. Ang Syria ay naghihirap habang humihina ang ekonomiya nito, at iniulat na tinutulungan niya ang ipinagbabawal na kalakalan sa psychoactive drug Captagon. Marami ang umaayaw na kay President Bashar al-Assad, dahil sa hirap, ang mga tao ay nahihirapan at nahihirapang mabuhay, kabilang ang kanyang mga sundalo, na karamihan sa kanila ay ayaw na sa kanya. Ang mga sundalo at opisyal ng pulisya ay iniulat na inabandona na ang kanilang mga posisyon, iniwan na ang kanilang mga armas, at tumakas bago pa makapag-abante ang puwersa ng nagkakaisang oposisyon.
Sa militar naman, ang rehimen ni President Bashar al-Assad ay lalong naging mahina sa loob ng maraming taon, umaasa na lamang ito sa suportang militar ng Russia at Iran upang suportahan ito. Ngunit, sabi ng mga Russian analyst, ang Russia ay nababagabag sa pagsalakay nito sa Ukraine at Iran, at ang kanilang Lebanese na kaalyado na Hezbollah ay napinsala ng husto mula sa mga pag-atake ng Israel, kaya hindi sila maaaring sumagip o matulungan man lang ang humihinang hukbong Syria. Ang presidente ng Syria at ang kanyang defense minister na si Ali Abbas, ay parehong hindi alam ang kanilang lokasyon, ayon sa punong ministro ng Syria na si Muhammad Ghazi al-Jalali, na nagsabi sa website ng balita sa Al Arabiya, na nawalan sila ng komunikasyon noong Sabado ng gabi. Pero ayon kay SOHR Head Rami Abdelrahman, umalis si al-Assad sa Syria, sa pamamagitan ng Damascus International Airport. Inabandona na ito ng mga sundalo, ilang oras pagkatapos makontrol ito ng mga nagkakaisang mandirigma ng oposisyon. Pero ayon sa source ng Kremlin sa mga ahensya ng balita sa Russia, isang deal ang ginawa upang matiyak ang kaligtasan ng mga base militar ng Russia. Ang dating Pangulong Bashar al-Assad ng Syria ay nasa Moscow, kasama ang kanyang pamilya matapos silang bigyan ng asylum ng Russia sa mga humanitarian grounds. Hindi tumakas ang buong gobyerno ng Syria, dahil nanatili ang punong ministro ng Syria na si al-Jalali sa Syria, na nakikipag-usap sa mga press ng maaga noong linggo, upang sabihin na nananatili siya, upang matiyak na patuloy na gumagalaw ang lahat. Ang Damascus, Homs at iba pang mga lungsod ng Syria ay masaya sa pagdiriwang habang inihayag na ang pag-alis ni President Bashar al-Assad. Ang mga larawan mula sa Damascus ay nakuna ng mga mandirigma ng oposisyon na nagpapaputok pa ng mga baril sa kasiyahan sa pagsikat ng araw. Ang mga tao ay umakyat sa ibabaw ng mga tangke sa kagalakan, sa gitna ng mga pulutong at iwinawagayway ang bandila ng revolusyon. Sa ilang mga lokasyon sa Syria, sinira at binaklas ng mga tao ang mga estatwa ng ama ni President Bashar al-Assad. Nagtipon-tipon ang mga tao, upang magpasalamat at magdasal ng sama-sama sa mga mosque, at magdiwang sa mga pampublikong lugar, umaawit ng mga slogan laban kay dating President Bashar al-Assad, at pinatunog ang mga busina ng mga sasakyan sa kalsada. Ang Sednaye Prison na isang military prison, ay binuksan ng mga nagkakaisang mandirigma ng oposisyon ng mga bilanggo ng rehimeng al-Assad sa kanilang pag-abante, at pinalaya ang lahat ng mga nakakulong doon sa loob. Inihayag ng Hayat Tahrir al-Sham o HTS, na nilusob ng mga mandirigma nito ang kulungan sa labas ng kabisera, at nagdeklara ng pagtatapos ng panahon ng paniniil sa loob ng bilangguan ng Sednaye, isang pasilidad at kilala sa pang-aabuso ng rehimen ni President Bashar al-Assad. Kinumpirma ng SOHR o Syrian Observatory for Human Rights, na ang mga pintuan ng karumaldumal na kulungan ng Sednaye ay binuksan para sa libu-libong mga detenido na ikinulong ng security forces sa buong pamamahala ng rehimeng al-Assad. Nakikita ng mga analyst na maraming potensyal na mangyayari para sa Syria, tulad ng maraming posibleng mga pitfalls, kung ang iba't ibang partido ay hindi makikipagtulungan. Sinabi ni Syrian Prime Minister na si al-Jalali sa isang video sa kanyang pahayag, na ang kanyang gabinete ay handang makipagtulungan sa oposisyon, at ibigay ang mga tungkulin nito sa isang transisyonal na pamahalaan. Ang bansang Syria ay maaaring maging isang normal na bansa, na nagtataguyod ng magandang relasyon sa mga kapitbahay nitong bansa at sa mundo, ngunit ang isyong ito ay nakasalalay sa anumang pamumuno na pinili ng mga mamamayang Syrian, ayon mismo kay Syrian Prime Minister al-Jalali sa isang speech broadcast niya sa kanyang Facebook account. Sinabi ng pinuno ng HTS o Hayat Tahrir al-Sham, na ang Syrian Prime Minister na si al-Jalali sa isang pahayag sa social media, na ang mga pampublikong institusyon ay mananatili sa ilalim ng pangangasiwa ng punong ministro, hanggang sa sila ay opisyal na may turnover sa bagong administrasyon ng Syria.